Kita ninyo yung gawain po ni Inday. Nagre-revolt ang kanyang damdamin sa mga policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kasi niya Mr. Maravillas na hindi na siya sang-ayon sa mga policy ng ating Pangulo, pero ayaw pang mag-resign? O anya Mr. Maravillas, ano na tayo ngayon? Di ba bukas EDSA People Power? Wala na pong power yung EDSA. Hindi na po pinag-uusapan. Mas pinag-uusapan ngayon ang possible arrest kay Pastor Gibbs. Pag hindi siya mag-attend mga kababayan ng imbitasyon ng Senado, pati ng Kongreso. Yung next hearing ng Senado, March 5, kay Pastor Gibbs. March 12 naman po sa Congress. May warning mga kababayan sa disappointed son. Pag hindi ka niya mag-attend, tutulgising ka ng mga pulis. Kaya yung EDSA po, galit yung mga dilawan kasi mga kababayan, hindi na siya dineclare na holiday ng ating Pangulong Bongbong. Paano naman pong i-declare pa na holiday? Unang-una po, Sunday. Bukas, Sunday. O dati naman pong walang pasok. Di ba? Tapos wala naman pong interesado. Yung mga dati man lang po, kukunti na lang po ang pumupunta. Sabi dito, buhay ang EDSA, cancel chatsa. Ginamit pa yung EDSA sa chatsa. Hindi nga po mag-100 pumunta sa EDSA. Pamisa-misa na lang po. Yung ginagawa mga kababayan doon sa mga kakarampot na natitira na naniniwala dito sa EDSalot. EDSA pala. Pero anya Mr. Maravillas, nabasa mo yung balita na yung DepEd sa direksyon ni Inday gustong buhayin yung espiritu ng EDSA. Opo. Ayun na po, DepEd calls for school activities about EDSA. Ano niya Mr. Maravillas ang basa mo? Yung kampo po ng mga Duterte nga, may activity daw doon sa Cebu kasi at itong si Pastor Gibbs, gusto na nga po na nanawagan na nga po ng pag-aalsa. Siya daw yung mangunguna. Wala man po yatang maniwala. Sino pa ba naman niya maniwala dyan, Mr. Maravillas, sa disappointed son wanted na nga ng Amerika. Di ba? Dahil sa malalaswaan niya na gawain. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Kahit saan gusto ninyo mag-travel po, mga kababayan, nagbo-booking na po kami online dito sa aming office. Pati sa mga hotels po. May Paymaya kami rito, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments.
May treadmill na rin po kami. Ito po yung bago naming product, Eye Glow Serum. Whitening po siya. Negosyo ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang FB page, Riz Maravillas po. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa. Ayos na ayos, Adya Mr. Maravillas. So, unahin muna natin mga kababayan si The Disappointed Son, si Kibs, na nagtatago na ngayon mga kababayan. Kasi ang sabi niya, may threat daw sa kanyang buhay. Gusto siyang ipatumba at nakipagsabuatan yung ating gobyerno sa Amerika. Si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez, nakipagsabuatan sa FBI, pati daw sa CIA. Ibinigay na daw siya. Kaya siya in hiding mga kababayan ngayon. At isa pa, gumamit na daw ng kulam yung ating Pangulo at saka si Lisa para aswangin sila. Si dating Pangulong Digong, si Inday, pati siya pinaaaswang. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas, yung tama niya, no? Parang naoberdosan niya ng fentanyl. Kaya po sabi niya rito, publish ng Impact Leadership. Ito yung parte ng ng kanyang official statement. Sabi niya, Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba na nag-arkila kayo ng mga bodo experts mula Afrika pagkatapos mga witchcrafts from India upang inyong aswangin ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at lahat ng tutol sa inyong paglilingkod? Naloko na niya, Mr. Maravillas. Saan kanya nakakita na ang isang appointed son na kayang paistapin yung lindol? Takot na takot mga kababayan sa sinasabi niyang kulam. Di ba? Kulam lang, natakot ka na. Napaistap mo nga yung lindol. Kaya tinutuya tuloy ng kanyang mga ng kanyang mga critics. Sabi ni Raul Manuel, yung Kabataan Party List Congressman, umarap ka niya sa investigasyon ng Senado at sa kanang Congress. Huwag ka niyang matakot. I'm sure hindi ka man tatablan ng bala. Kaya sabi ng Congress mga kababayan, we remind niya, Pastor Kibuloy, that he must comply with the subpoena or he will have no choice but to hold him in contempt and proceed with his arrest. Malapit-lapit na siyang tugisin mga kababayan kasi yung Senado, kailangang humarap siya March 5. Kaya ba, our next hearing is on March 5, sabi ni Senator Risa Ontiveros. Sabi naman ni Congressman Dong Gonzales sa issue ng SMNI, magkita-kita po tayo, Pastor Kibuloy, sa March 12. Pag hindi siya nag-appear, mga kababayan, iko-contempt siya. Wanted. Wanted sa Amerika, wanted siya dito, mga kababayan sa Pilipinas. Ang safe hideout niya, mga kababayan na lang, doon na lang siya sa planetang Mars. Diba?
yung panawagan niya na mag-alsa yung mga mamamayang Filipino at siya yung mamumuno. Malamang makadagdag yun sa kaso niya, inciting to rebellion. Di ba? Sabi ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, on the House niya, we will implement the law. If he does not appear, then we will be constrained to execute the subpoena and make sure that he is here to answer the question and issues raised against him. Now, I don't think being an appointed son of God, Anya, puts you above the law, and I'm sure no one is above the law. Ayan po, mga kababayan. Iba ka niya, Mr. Maravillas, pag inarrest si Kibuloy, diniting doon sa Senado or sa Kongreso, ito yung pagsimula ng pag-alsa ng mga tao. Yan po lang paniwala man lang ng mga supporters ni Fentanyl. Di subukan nila. Di ba? May mga balibalita nga po na bukas sa EDSA People Power. Kasi sa Maynila po, nilalangaw na po yung EDSA. Gustong gawin doon sa Cebu. Ang sabi ng mga supporters ni Fentanyl po, pangungunahan ito ng mga binansagang maisog leaders ni Digong mismo. At malamang lumitaw daw doon, mga kababayan, si Pastor Kibs. Di bantayan po natin kung makakatipon sila ng mga tao na support sa kanilang mga ginagawang panggugulo dito sa ating bansa. Di ba? Yung ginawa nga po, sinabayan yung launching ng bagong Pilipinas. Remember? Kung konti lang naman po yung nahakot dun sa Davao. Malamang sa malamang, ganon din ang mangyari dito sa, sabi, pagtitipon na gagawin po sa Cebu bukas. Sino naman po ang mahihikayat dito mga taong ito na alam na ng ating mga mamamayang Filipino na ang mga leaders na to ay mga nawawala na sa kanilang sarili. Kaya nga po, yung mga leaders ng Mindanao, hindi po makumbinsi. Yung 53 congressmen ng Mindanao po, nagmanifesto at gusto ngang pakasuhan si Digong. Wala silang mahikayat mga kababayan. Boss doon sa gustong mangyari na iwala yung Mindanao at pati dito, mga kababayan sa EDSA People Power Anniversary, wala na ring mahikayat na makisali pa. Sila sinananang po. Ganyan na lang ka-county, mga kababayan ang nakikisali. Kasi mga pari-parihong mukha po. Oh. Yung mga political leaders po na recycled, tingnan ninyo yan. Kaya nagpamisa na lang po sila. Hindi pa mapuno yung church po. Wala nang interes po ang publiko kasi gusto na nilang kalimutan yung bangungot po ng EDSA na wala man pong naidulot na kabutihan sa ating bansa. Bagkos, lalo na naghirap po tayo. Kaya ngayon po, nandito sila sa bagong Pilipinas. Kaya hindi na po siya dineclare na official holiday ng ating gobyerno. Pero anya Mr. Maravillas, bakit parang gustong buhayin ng DepEd? Kasi po, si Inday yung secretary. Si Inday po, hybrid dilawan mga kababayan. Ito yung balita ngayon. No? DepEd calls for school activities about EDSA. Sabi dyan sa balita, after Anya Malacanang decided against marking the 1986 EDSA People Power Revolution as a holiday this year, Vice President Sara Duterte, as Education Secretary, tried to keep the spirit of the 4-day revolt alive in all public schools 38 years after it toppled dictator Ferdinand Marcos Sr. Kita ninyo yung gawain po ni Inday. Nagre-revolt ang kanyang damdamin sa mga policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
Bakit kasi niya Mr. Maravillas na hindi na siya sang-ayon sa mga policy ng ating Pangulo, pero ayaw pang mag-resign? Sabi ng mga analyst po na narinig ko po sa social media, ang DepEd kasi daw po, mga kababayan, yung may pinakang malaking budget. Kaya pala niya Mr. Maravillas, kahit pa niya tinapyas yung tinanggal yung confidential funds, pero yung DepEd ay siyang pinakang malaki yung budget. At isa pa, pinakang malaking departamento na pwedeng ma-impluensya ng DepEd Secretary sa kung anumang ambisyon niya o plano in the future. Kaya pala na niya Mr. Maravillas. Sabi ng mga analyst yun. Ibang kita niya Mr. Maravillas, hindi pa tinatanggal yan ng ating Pangulong Bongbong. Sabi ko po sa inyo, inihintay na lang siguro ng ating Pangulo na ang mag-decide si Inday. Diba? So sabi rito, in February 2021 memorandum signed by Undersecretary Omar Romero by authority of the Secretary, the Department of Education encouraged public elementary and high schools across the country to hold commemorative activities in honor of February 22, 1986 to February 25, 1986 uprising. Kita ninyo, pilit niya na binubuhay, mga kababayan. At ang sabi sa Cebu, pupunta doon sa rally si Digong bukas. Tingnan natin kung matuloy. Di ba? So sabi rito, the commemoration aims to highlight people's consciousness and promote greater awareness of the principles and values that EDSA People Power Revolution stood for. Anong prinsipyo po and values na sinasabi po ninyo? Na yung EDSA People Power nga po, walang naidulot na mabuti. At yung sinasabi ninyong prinsipyo, mali pong prinsipyo. Bakit? Ang may mandato noon, mga kababayan, nanalo sa eleksyon by official result ng COMELEC count, Marcos Tolentino. Pagkatapos biglang inagaw po ni Curico, nagparevolusyon. Tama ba yun, mga kababayan? Mabrul po yung nangyari sa gatong po ni Damaso Cardinalsin at ng mga nasa likod na oligarko. O ngayon, yung sinasabi nila na gustong ayusin yung Pilipinas, naayos po nila after to make over po sila sa gobyerno. Di ba lalong nasa laula po? At naghirap yung ating bansa, nalampasan tayo ng ating mga karatig bansa. Umina yung ating armed forces na nag-result ng kawalang respeto sa atin ngayon ng China. Kaya lagi po tayong binubuli. Kasi naman niya Mr. Maravillas, yung mga nasa likod ng People Power Revolution, yung mga oligarkong Chinese businessmen. At saka, yung Cardinal mismo Chinese, si Cardinal Sin, yung utak, yung inilagay na presidente Chinese, si Cory Kuwangko. O diba? Kaya nga po, kailangan kalimutan na natin ang bangungot ng EDSA. Ngayon, pilit na binubuhay ni Inday. Ito po yung memorandum. To guide school officials and teachers in observing the event, DepEd said that this year's theme would be pagkakaisa at paninindigan laban sa mga bagong hamon ng bayan, bagong hamon sa bayan. The memo addressed to all undersecretaries, assistant secretaries, bureau and service directors, regional directors, school division superintendents, and school heads under DepEd. According to the document, this year's school-based festivities were in line with Proclamation number 1224 in 2007 that declared February 22 to 25 of every year as EDSA People Power Commemoration Week. Ayan po ang mga elementos ng kadiliman man sa akin. Elementos ng EDSA. Nagkamali na naman ako. Elementos po ng EDSA, yung mga politiko po na isinusuka na ng mga mamamayang Pilipino. Di ba?
Gusto kasing bumalik mga kababayan pag dating ng midterm elections pa, gustong magsipagbalik sa Senado. So sabi rito, the memo veers away from Malacanang's official position to exclude February 25 from this year's list of holiday festivities and observances. Madaling sabi, so high, kontra sa naging memorandum ng Palasyo Malacanang. Ganon ngayon yung gawain po ni Inday. So for comment on the memo, Francis Kiko Aquino, Kiko Pangilinan, Aquino D., co-convener of the newly formed Buhay ang EDSA Campaign Network, said the group welcomes any call to celebrate EDSA, even calls that are not necessarily from people who share the same point of view. Explaining the exclusion of February 25 from this year's list of holidays, Malacanang said that it would fall on a Sunday, which meant anya that it would have minimal socio-economic impact on workers. Kaya hindi na anya namin sinama sa holiday. Sabi po ng Palasyo, bukas Sunday po. Pag linggo, wala man trabaho. So ano pa na i-declare mo pang holiday? Tama pa? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga kwento ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.